Makalipas ang ilang sandali, sinabi ng system ni Spring. Nakita na kailangan ng host ng pahinga. Paalaala, ang pag-upgrade ng tindahan sa susunod na antas ay magbubukas ng breathing space ng tagapagsanay, na magbibigay daan sa mga function ng breathing, recovery, at healing. Bukod dito, ang shadow clone ng host ay maaari ring e-program upang mangolekta ng low-level na pagkain para sa mga alaga. Natuwa si Spring sa sinabi ng kanyang system kaya inutusan niya na ang kanyang system na mag-upgrade ng araw ito. Sinabi ng system, ang store ng host ay kasalukuyang nasa level 4. Ang pag-upgrade sa level 5 ay nangangailangan ng 1 bilyong energy points. Nagulantang naman rito si Spring dahil ang pag-upgrade sa level 5 ay nangangailangan ng 100 bilyong star coins, at hindi lang basta bumabagsak ang pera mula sa langit dahil naalala niyang araw na bago siya dumating sa mundong ito, ang pinakamayamang tao sa mundo ay kumikita ng halos 50 bilyong dolyar bawat taon. Kasunod nun, sinabi din ng kanyang system na suriin ang balanse ng enerhiya ng host, 1,862,469,155 puntos. May sapat na pondo upang masaklo ang mga gastos sa pag-upgrade, at sinabi din ng kanyang system na kung gusto ba ng host na ipagpatuloy ang pag-upgrade. Hindi na ito pinansin ni Spring, kaya tinawagan niya na lamang ang kanyang kapatid sa kabilang linya. Nagagalit naman na nagsaad si Shirley dahil nasa pagpupulong araw ito, at nagtanong din ito na kung anong araw ang kailangan ng kanyang kuya. Naging hapit naman sa kayamanan rito si Spring kaya dali-dali niyang tinanong sa kanyang kapatid na kung may pera bang araw ito sa bangko, at nagtanong din ito na kung papaanong araw kumikita ang kanilang pet store ng napakalaki. Napabuntong hininga naman rito si Shirley habang sinasabi niya sa kanyang kuya na may mga sangay na ang tindahan sa bawat natitirang Bay City sa buong mundo. Pagkatapos ng insidente sa Transcendence Void, napagtanto ng lahat kung gaano kaganda ang kanilang pagsasanay. Ang mga manlalakbay ay dumarating araw-araw, gumagastos ng maraming pera para sanayin ang kanilang mga alaga sa laban. Sinanay nila ang mga ito upang maglakbay at kumita ng mas maraming pera. Pagkatapos, babalik sila at mas pagsasanayin pa ang kanilang mga alaga. Lumalakas ang mga customer, at kumikita sila ng malaki. Ito ay talagang isang panalo na sitwasyon. Kaya mula nang makuha nila ang Automated Shadow Clone Training feature, parang nag-iimprenta na ng pera ang mga serbisyo ng pagsasanay. At wika din ni Spring kay Shirley na tama nga raw ang sinabi niya na kung hindi sana winasak ng mga Voidwalker ang napakaraming Bay City, mas maraming tao sana ang nakinabang sa kanilang pagsasanay, at ang kanilang kita sana ay maaaring tumaas pa. At bilang karagdagan na tama nga raw si Rylan at Director Joe na iligtas ang mga nakaligtas, at sayang nga raw dahil hindi siya nakapunta sa dalawang lugar ng sabay. Nag-iisip naman rito si Shirley, kaya sinabi ni Spring sa kanya na wag nga raw itong mag-alala dahil kapag naayos niya na ang issue sa Vertex Tower, magdadala siya ng mas maraming tao para mapalakas ang kanyang kita, at nagtanong din ito kay Shirley na kung mayroon pa bang iba. Wika naman ni Shirley sa kanyang kuya na maaari niya bang kunin ang ilan pang mga premium na pagkain para sa mga alaga kapag may oras siya, dahil nagtatanong sila kung pwede silang mag-restock, at maraming customer ang nagsasabi na maganda ang resulta, pero wala lang sila sapat na stock. Sumang-ayon si Spring kaya nakangiti nga itong nag-thumbs up sa kanyang kapatid, at wika din ni Spring sa kanyang isip ang pag-upgrade ng tindahan sa level 5 ay makakatulong na mapunan ang pangangailangan nito, at sa ngayon, pinapayagan lang siyang mangolekta ng mababang antas ng pagkain para sa alaga, pero mas mabuti na rin kaysa sa wala. Pagkatapos nilang mag-usap ni Shirley, dali-dali niyang inutusan ang kanyang system na mag-upgrade ng araw ito sa level 5, at gamitin niya ng araw ang kanyang puntos para ma-activate na ito. Sinabi ng system na kumpirmado ng araw ang pag-activate at ang enerhiya ay nabawas na at ang natitirang enerhiya, 2,130 puntos. Ang pag-upgrade at pagsasaayos ng tindahan ay matatapos ngayong gabi, kasabay nun, lumabas naman rito ang isang bagay na nagmula sa system, at ito ay isang portal na kung saan pwede niyang ilagay rito ang kanyang mga battle pet. Pumunta naman rito si Spring para makapasok na ito sa loob ng isang portal, at wika din ito na ang mataas na antas ng breathing space ay maganda sa mga battle pet, at papasok na nga raw siya para maranasan niya kung ano ang pakiramdam maging isang combat pet. Sa pagkapasok ni Spring sa portal nadatnan niya naman ang isang dimensyon na lugar na may sariwang hangin,
At makikita din natin rito na isang malinaw na tubig sa isang butas. Pinuntahan naman ito ni Spring para masuri ito, at sa pagkasuri ng ating bida sa tubig, wika niya, na parang may ibang mundo sa loob nito, at hindi niya inasahan na ang mapag-alaga na espasyong ito ay magmumukhang napakaiba mula sa loob. Ngunit puno ito ng kakaibang enerhiya, at hindi lamang nito pinapaginhawa ang pagod at pinupuno ang lakas ng mga astral pet, ang tubig na ito ay pambihira rin. Mukhang pinapahusay nito ang katawan at nagpapabuti ng pangunawa. At kasabay nun, nilabas na ni Spring si Blaziken, at si Goldie Evolution Dragonhound para sila ay makapagpahinga, at makabawi kaagad ng lakas. Natuwa naman rito si Blaziken at Goldie Evolution Dragonhound dahil ang lugar nga raw na ito ay puno ng magagandang enerhiya, lalo na ang tubig dito. At kasabay nun, nagpahinga na ang ating bida para makabawi ito ng lakas sa susunod niyang paglalakbay. Makalipas ang ilang araw, may tumawag naman rito kay Spring, kaya nagising na ito sa kanyang pagkatulog. Ang tumawag pala ay si Xiao Tang. Nagtanong nga ito sa ating bida na kung kamusta nga raw ang pagpapahinga nito. Sinagot naman siya ng ating bida na maayos nga raw, at nakapagpahinga na nga raw ito ng maayos. At nagtanong din ito kay Xiao Tang na kung gaano nga raw siya katagal na natulog. Sinagot naman ito ni Xiao Tang na natulog nga raw si Boss Spring ay 1 linggo na nga raw ang nakakalipas, kaya nagulat na lamang si Spring sa kanyang narinig, at kasabay nun, nagtanong din ito na kung nasaan na nga raw si Rylan. Sinabi ni Xiao Tang na nasa labas na nga raw sila patungo sa kanilang lungsod, nangamba naman rito si Spring kaya dali-dali itong lumabas para masuri ni Spring na kung nasa maayos lamang ang kalagayan nito, ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang napahinto rito si Spring, dahil nakikita niya si Rylan at Skelly na naglalakad kasama ang buong puwersa ng pamilyang Tang sa kanilang likuran, at hindi lang iyon dahil pati ang mga ibang pamilya ng mga lungsod ay nakiisa na sa ating bida para labanan lamang ang Transcendence Void. Kasabay nun, pinuntahan naman ni Spring ang isang elder, at wika naman rito ng isang elder kay Spring na sila ay mga kilalang makapangyarihan mula sa ibang mga base city. Ang pamilya Zog, pamilya Qing, pamilya Yan. Sa kanilang pagsali sa kanilang hanay, magiging mas malakas pa ang kanilang lakas. Kasunod nun, dumating naman rito si Rylan at nagsalita nga ito sa ating bida na pasensya ng araw dahil nahuli nga raw siya ng dating, at wika din ni Rylan habang nagbibigay ito ng respeto kay Spring na ka-encounter nga raw sila ng ilang void breakers at mga halimaw sa daan, na talagang nagpabagal sa kanilang paglalakbay, at hindi niya nga raw inasahan na ang pamumuno sa isang malawakang paglipat ng kasamahan ay mas mahirap kaysa sa inaasahan niya, ngunit ang magandang balita ay natalo na nila ang pamilyang Wang at pamilyang Sito sa digmaan. Natuwa naman rito si Spring kaya dali-dali niyang hinampa si Rylan sa kanyang likuran para sabihin rito na proud nga raw siya sa kanya. Nagulat si Rylan dahil sa ginawa ni Spring sa kanya, at nagalit din ito na kung ano nga raw ang ginagawa niya sa kanya. Ngunit hindi naman ito sinagot ni Spring dahil pinuri niya si Rylan at nagpasalamat sa kanyang nagawa sa kanilang pet store. Namula naman rito si Rylan at napahinto dahil sa kinilig ito sa sinabi ng ating bida sa kanya. Nagtaka naman rito si Spring na kung napaano nga raw si Rylan. Nahihiya naman na binigay ni Rylan ang sandata ni Spring sa kanya, at wika din ito na ibabalik niya ng araw ito sa kanya. Dagdag din niya habang nakatingin ito kay Skelly, na si Skelly nga raw ay ibang araw ang kinikilos nito kailan lang, at kasabay nun binuhat niya naman si Skelly para itanong kay Spring na kung ano nga raw nangyari sa kanya, dahil pagkatapos ng labanan, biglang natigilan si Skelly, parang umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan, at inabot siya ng ilang oras bago makabawi. Sinuri naman ito ni Spring sa kanyang system, Emperor Skelly ay isang uri ng demonyo at ang antas niya ay nasa Pinnacle Siyam, at ang lakas sa pakikipaglaban ay 20. Potensyal, mataas na kalidad, mababang antas. Kagamitan, wala. Mga dalubhasang kasanayan, paghahari sa mga hayop, espada ng Astral Avatar, paglipat ng mga patay, pumatay ng dragon, puppet technique, pagsakop sa mga patay, sigaw ng mga patay. Sa pagsusuri ni Spring kay Skelly nagulantang na lamang ito bigla dahil nawawala nga raw ang prutas ng mga patay sa kanyang katawan. At ang prutas ng mga patay ay isang bihirang kayamanan na maaaring protektahan ang mga kalansay mula sa mga nakamamatay na sunto, kaya si Skelly ay namatay sa isang punto sa panahon ng paglilinis ng rebelyon ni Rylan kaya nagamit nila ang prutas na iyon. At wika din ito na kahit na napakahalaga nito, ibinabalik lang ito sa dapat nitong kalagyan, kaya ayos lang ito,
ang importante ay ligtas lamang sila. Kasabay nun, may napansin naman rito si Spring sa kanyang system na ang nakalagay sa impormasyon ni Skelly sa kanyang bloodline ability ay ang tinatawag na Eternal Sin. Pinaliwanag ito ng system ang karamihan sa mga demon pet ay may katangiang tinatawag na body regeneration, na nagpapahintulot sa kanila na muling mabuhay basta't buo ang kanilang core. Gayunpaman, ang dugo ng Skeleton King ay may natatanging kakayahan na tinatawag na Eternal Sin. Ang kakayahang ito ay nagpapahintulot sa kanila na bumalik mula sa ilalim ng lupa sa anumang pagkakataon, basta't hindi pa natatapos ang kanilang buhay. Ito ay parang pagkakaroon ng walang limitasyong pagkakataon para sa muling pagkabuhay. Ang oras na kinakailangan para sa muling pagkabuhay ay nakasalalay sa lawak ng pinsalang natamo nila. Natuwa si Spring dahil ang dugo ng Skeleton King ay talagang sumisipsip ng napakalaking halaga ng enerhiya ng kamatayan upang i-refine ang undying fruit. Pagkatapos nagising ni Skelly ang kanyang kakayahan sa dugo ng Eternal Sin. Pagkatapos masuri ni Spring si Skelly, naging sabik naman ito para masubukan ang bagong kakayahan ni Skelly. Nagtataka naman rito si Rylan na kung bakit nga raw iba ang kinikilos ni Spring sa kanya, at baka siguro nga raw ay galit ito sa kanya. Umayos na si Spring sa kanyang inaasal, at dali-dali niyang tinawagan si Skelly na pumunta na nga raw ito sa kanya, at sinabi niya din kay Rylan na sa kanya na nga raw ang legendary sword na iyan dahil magiging panatag nga raw siya basta't hawak niya ito. Nabigla si Rylan sa pagbigay ni Spring sa kanya ng legendary sword, at nagsaad nga ito na sinabi ni Spring sa kanya na ito ang napakabihirang sinaunang kayamanan. Mula sa tunay na hari ng Old Dragon King, at talaga bang ibibigay ni Spring ito sa kanya. Sumang-ayon naman rito si Spring habang papaalis na sila ni Skelly, pero ang hindi niya sinabi sa kanya ay binigyan niya siya ng isang buong bodega na puno ng mga kayamanan na iyon, at tanggapin ng araw ito ni Rylan dahil karapat-dapat nga raw ito sa legendary sword. Nagtanong si Rylan na kung saan nga raw pupunta si Spring, ngunit ang sinabi lamang ni Spring na magkita na lamang sila mamaya sa kanilang tindahan. Makalipas ang ilang sandali, makikita natin si Rylan na naghihintay sa tapat ng kanilang tindahan habang naghihintay ito na dumating si Spring, kasabay nun dumating naman rito si Tang Linzon, at wika ni Tang Linzon habang gumagalang ito sa kanilang bagong family head, na ayon sa kanyang kahilingan, ang mga nasugatan ay naayos na. Lahat ay nagdala ng kanilang mga alaga para sa pagsasanay. Kaninong araw nila ito ibibigay para ito ay lumakas at gumaling sa kanilang mga pinsala? Sinabi ni Rylan na ibigay ng araw nila ito sa kanya at siya ng araw ang bahala rito. Nagulat si Tang Linzon at sinabihan niya si Rylan na siya ay isang family head ng pamilyang Tang ngayon, kaya hindi ng araw niya kailangan pang gumawa ng trabaho ng iba. Sinagot naman ito ni Rylan na kapag nandito nga raw siya sa lugar na ito ay hindi siya ang pinuno ng pamilyang Tang, kundi siya ay isang empleyado lamang at ang boss niya nga raw sa lugar na ito ay kundi si Boss Spring. Sinabihan siya ni Tang Linzon na lahat sila ay sumusunod sa iyo ng walang pag-aalinlangan, at isinusugal nila ang kanilang buhay dahil naniniwala nga raw sila sa kanya, at huwag niya nga raw durugan ang kanilang mga pangarap ng ganito. Kasunod nun, bigla na lamang dumating si Spring sa portal ng Void ng mga Astral Pet, at nagsaad din ito na humihingi ng pasensya dahil nahuli nga raw siyang dumating, dahil kakatapos niya lang e-program ang mga aksyon ng koleksyon at pag-aani sa tampok na pagsasanay ng Shadow Clone Pet, at sana makapaglaan din siya ng oras para masubukan niya ang bagong kakayahan ni Skelly. Kasabay nun, hinagis naman ni Spring ang mga singsing kay Rylan, at ito nga raw ay mga bagay lang sa tindahan. Walang dapat ipag-alala. Sa madaling salita, mula ngayon, magbebenta nga raw sila ng mababang kalidad na pagkain para sa mga alaga tuwing magte-train sila ng mga battle pet. Sinuri naman ito ni Rylan kaya bigla na lamang nagliwanag rito ang mga singsing, at sa pagliliwanag nito lumabas naman rito ang mga iba't ibang legendary tier battle pet sa mga singsing kasama na rito ang mga legendary tier battle pet na lumusog sa kanilang lungsod sa pamilyang Tang. Kaya laking pangamba na lamang nila sa kanilang nasaksihan, at hindi lang iyon ang mga battle pet dahil may iba't ibang uri ng mga ito, tulad ng Dragon Swamp Devil Croc, Storm Venom Scorpion King, at ang Coilstone Devil Toad. Nagulantang naman rito si Tang Linzon dahil ito ay mga alamat na nilalang at kilala sa kanilang kalupitan. Sa mga haka-haka kapag nagsimula na silang pumatay, hindi sila titigil ng 10 araw at gabi na sunod-sunod. Hanggang sa mamatay ang kanilang mga kaaway o matuyo ang kanilang sariling dugo. Kahit na may phantom si God Hunting Umbrella,
hindi nga raw siya sigurado kung kaya nilang talunin ito. Lumingon naman si Spring sa mga Beast King, kaya bigla na lamang natakot rito ang mga Beast King sa kanya. At sa kanilang kaba, dali-dali na lamang silang lumuhad sa takot na paslangin sila ng ating bida. Namangha naman rito ang mga sundalo ng pamilyang Tang, lalo na si Rylan dahil ibang klase nga raw ang kanyang mahal sa ganitong bagay. Wika ni Spring kay Rylan na umalis nga raw siya para kunin ang mga legendary battle pet na ito para ibigay ito sa kanya, dahil wala pa nga raw itong sariling battle pet, sa mga narinig ni Rylan na bigla na lamang ito sa kanyang narinig. Wika naman ng mga sundalo rito dahil hindi nila akalain na ibibigay lamang ni Spring ang mga legendary tier battle pet kay Rylan dahil ang mga peak supreme level na cultivator ay maaaring makipagkontrata sa mga halimaw na isang antas na mas mataas kaysa sa kanila, pero halos imposibleng mahuli ang isang supreme level na mahiwagang halimaw. At ang magmamay-ari sa isang hari ng mga halimaw, ito ay isang pangarap na tanging mga tao lamang ang makakapag-isip. Kaya sa ganun, naging masaya naman rito ang mga sundalo ng pamilyang Tang dahil ang tindahan nga raw na ito ay napakalakas lalo na ang may-ari nito na si Boss Spring, kaya walang duda na gusto ng kanilang pinuno na magtungo rito para makipagsanib puwersa, at ito ay talagang kamangha-mangha. Namangha rin rito si Tang Linzan dahil tama nga raw ang naging desisyon ni Rylan na pumunta rito, at napakalaking hangal niya nga raw dahil sa pagpigil nito sa kanya na pumunta rito sa lungsod na ito. At ito nga raw ay napakagaling na hakbang sa kanilang bagong pinuno, ngunit si Rylan ay hindi na lamang nagsasalita sa kanyang mga naririnig. Makalipas ang ilang araw, mapupunta na ang eksena na kung saan naglalakbay ang ating bida sa Yebi. Habang kausap niya si Rylan sa kabilang linya, wika ni Rylan bakit nga raw aalis na naman si Spring. Tinuwanan naman ito ni Spring dahil masyado nga raw itong nag-aalala sa kanya, at ano nga raw ang kinain nito. Wika din ni Rylan napakakuripot nga raw ni Spring kaya halos puro delat ang pagkain lang ang laman ng tindahan. Pero ngayon, binigyan niya siya ng napakaraming pagkain, kaya ang ibig sabihin ba ni Spring ay matatagalan itong bumalik, at nagtanong din ito na kung magiging mapanganib ba nga raw ang paglalakbay nito. Sumang-ayon naman rito si Spring na oo magiging mapanganib nga raw dahil ang pupuntahan niya nga raw ay ang Pinnacle Tower, at baka kailangan niya ring harapin ang ilang walang silbing mga parasito na basta na lang sumusunod sa Transcendence Void, at kailangan niyang ding pumunta roon at alamin kung ano talaga ang nangyayari. Wika din ito kay Rylan na siya na nga raw ang bahala sa kanilang tindahan, sumang-ayon naman rito si Rylan, kaya sinabihan niya si Spring na umuwi nga raw ito ng ligtas. Makalipas ang ilang sandali, nakapunta na ang ating bida sa rurok ng Pinnacle Tower sa headquarters ng Nightfall Mountain. Kasabay nun, bumungad naman kay Spring ang isang silang barrier sa kanyang dinaanan, at saad din niya na ito nga raw ang silang barrier na tinutukoy ni Ikan sa kanya, kaya sa ganun kailangan niya nga raw itong sirain para makapasok ito, kaya dali-dali na itong naghanda ng kanyang Divine Demonic Fist para sirain na ito. Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang may nagsalita rito na kung sino nga raw ang ating bida, at ano nga raw ang kailangan nito dito. Nagpakilala naman rito ang ating bida, na siya nga raw ay si Spring at nandito nga raw siya para makausap niya ang Tower Master ng Pinnacle Tower na ito. Pinakilala naman rito ang nagsalita na isang matanda sa ating bida, na ang legendary Drunken Immortal Sage Place Master of the Wine Place tier at ito ay nasa mid-rank ng legendary tier. At wika ng matanda na hindi pa nga raw niya naririnig ang pangalan nito, kaya umalis na nga raw ito dahil hindi lamang wala ang master ng tore, kundi lahat ng mga alamat dito sa Pinnacle Tower ay sobrang abala rin, at wala nga raw silang oras para entertainin ang isang walang kwentang taong katulad niya. Nagpintig naman rito ang tenga ni Spring sa sinabi ng matanda sa kanya, kaya sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang sumulpot si Spring sa harapan ng matanda habang hawak niya na ang ulo nito, at walang kahirap-hirap niya naman na winasak ang silang barrier ng Pinnacle Tower habang naka-activate din ang kanyang Divine Eye of the Void. At sa ginawa ni Spring nasira naman rito ang bote ng alak ng matanda, habang binaon na ni Spring ang ulo ng matanda sa sahig, at kasabay nun, lumitaw naman rito ang tunay na itsura ng Pinnacle Tower, at ang bundok ng Yebi na ito ay isang illusion lamang, at makikita din natin ang isang portal. Wika naman rito ng matanda habang nahihilo pa ito sa ginawa ng bida sa kanya, na ang portal nga raw na iyon ay patungo sa totoong lugar ng Pinnacle Tower. Nakita naman ito ni Spring kaya dali-dali itong pumunta sa portal, at wika din ito habang ito ay papasok sa portal.
na ang matandang araw na bantay na iyon ay masyado mahina, at dagdag niya habang nasa loob na ito ng portal, na talagang nagtayo sila ng kanilang punong tanggapan sa ibang planeta at nagkokonekta lamang sa pamamagitan ng isang puwang oras na punit. Hindi nakapagtataka na kahit ang tuktok ng mundo ng pagsasanay, ang matandang lalaking may puting buhok, ay hindi makontak sila, dahil napakasekretong araw ang lugar na ito, kaya ngayon ay malalaman na niya ang katotohanan dito. Nakalabas na ang ating bida sa portal kaya bumungad naman sa kanya ang isang magandang paraiso, at wika din ito ang lugar na ito ay mayroong stellar energy dito ay ilang beses na masiksik kaysa sa Blue Star. Kaya ito pala ang itinayo nila gamit ang lahat ng buwis mula sa 4 na pandaigdigang rehiyon. Hindi nakapagtataka na narinig niya na ang walang katapusang mga may titulong makapangyarihan ay desperadong nakikipaglaban para lamang maglingkod sa mga alamat na ito dito. At ang pagkuha ng ilang malalim na paghinga dito ay parang nagdaragdag ng ilang taon sa kanyang buhay, kasabay nun, may napansin naman rito si Spring na tore sa kalangitan, at ito ay ang 5 tore na tinawag na Slaughter Place, Delusion Place, Pleasure Place, Wine Place at ang Peace Place. Sabi din ni Spring sa kanyang isip, na halos maramdaman niya ang astral vortex ng isang legendary level powerhouse sa bawat palasyo. Kaya't sila ang mga miyembro ng Pinnacle Tower, kaya pupunta na nga raw siya dito. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, pumunta na ang ating bida sa lugar ng Slaughter Place. Sa pagdating niya rito nagpalabas naman ng killing intent ang lugar nito, at habang naglalakad na si Spring patungo sa loob nito, nagsalita din ito na ang hangin dito ay puno ng amoy ng pagpatay. Sa bawat hakbang na ginagawa niya pataas sa mga hagdang bato na ito, parang lumalapit siya sa mga pintuan ng impyerno. 10,000 libo, posibleng maging daan-daang libo, ang tiyak na namatay dito. At ito ang aking unang tunay na pakikipagtagpo sa mga tao ng Pinnacle Tower. Huminto na ang ating bida sa paglalakad dahil may nakita siyang 3 portal sa kanyang daan, at wika din ito na may kutob nga raw siya dahil ang mga tao sa loob ay hindi katulad ng matandang lalaki sa bundok. Mas mabuti nang tawagin ang lahat ng aking mga battle pet para sa lahat ng pwedeng mangyari sa sitwasyon na ito. Kinabahan ang ating bida dahil may naririnig itong kakaiba sa lugar na ito. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang na pumunta si Spring sa ibang lugar na kung saan makikita ang mga tao na nagluluto at naghahanda ng mga pagkain. Nagtaka naman rito si Spring na kung anong araw ang kanilang ginagawa.